Truly, O God, your promises and your love never fail. Tunay nga po, Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin pinangahawakan ang iyong mga pangako, O Diyos, na wala kang ibang nais sa aming mga buhay, Panginoon, kung hindi yung para sa aming ikabubuti. Salamat po, Panginoon, ng marami sa naman pong umaga na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. O Diyos, we are surely believe na Ikaw ang Panginoon na patuloy pong sumasama sa amin. Sa lahat po ng mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay, Lord, we still believe na hindi mo po kami iniiwan, Panginoon, at patuloy mo kaming sinasamahan sa anuman pong bagay na aming ginagawa, anuman po ang aming pinagdadaanan. Panginoon, salamat po ng marami. At patuloy po kami magpupuri sa iyo, Panginoon, at sasamba sa iyong banal na pangalan. Sa umaga po ito, mula po sa pag-umpisa ng aming gawain hanggang po sa aming pagtatapos. Nawa, O Diyos, ang presensya mo lamang ang aming maramdaman, at tunay nga, O Diyos, na ang pangalan mo ang siyang maluwalhati sa dakong lugar na ito, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon. Buksan mo rin po ang isip at damdamin ng bawat isang makikinig ng iyong buhay at banal na salita. At ang bawat salita mo, Panginoon, na ipapahayag sa umagang ito ay magsilbi pong kalakasan at tanggulan ng aming mga buhay sa aming pong patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyong mataas na papuri at parangal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ng Panginoon, manatili po tayong nakatayo. If you have your Bible with you, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Awit, Kabanata 46. Tatalakayin po natin ang buong Psalm chapter 46, pero babasahin ko lamang po ang from verse 1 to 7. Kung nakita na po natin, ay samahan niyo po ako sa pagbasa. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountain fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, and the mountain quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdom fall. He lifts his voice, the earth melt. And verse 7, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. May the God be glorified upon the reading of His words. Amen, amen. Ari na po tayong maupo. Hallelujah. Praise the Lord. Kahit po nakamas tayo, pwede naman natin kumustahin yung mga kasama natin, mga kapatid natin. Amen. Kumusta po ba tayong lahat? Praise the Lord. Alam niyo po, ito pong Psalm chapter 46. Most of the people recognize this psalm as a God, as a mighty fortress. God is always there. Amen po ba? God is always there to help, to provide safety, refuge, and peace. Yan po ang kailangan ng mga tao sa mundo ngayon. Peace of mind. God's power is complete, and His ultimate victory is certain. He will not fail. Alam po natin yan. He will not fail to rescue those who love Him. At tayo po yon. Tayo po yung mga nagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba? The historical context of this psalm is probably the God's deliverance of Jerusalem from the Assyrian during the time of King Hezekiah. Ang konteksto po ng Psalm 46 ay ang pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita sa kamay ng mga Assyrian sa panahon po ni Haring Hezekiah.
Di naman po nalilingid sa atin that the world today is longing for peace and safety. Amen po. Tuwing manonood na lang tayo ng news, tuwing makakita tayo, makakarinig tayo ng mga balita, we always wanted sa ating mga sarili, tinatanong natin, Panginoon, hanggang kailan ba to? Kailan ba to matatapos? This coronavirus pandemic. Talaga po tamang nagpapahirap to sa kaisipan ng bawat isa sa atin. Kahit po sa ating mga Kristiyano, indirectly affected pa rin tayo. Kahit sabihin natin, ang tiwala natin ay nasa ating Panginoon, pero sa isip natin, gusto nating matapos na to, di ba? Lahat naman tayo nag-iisip ng ganon. Marami pong guidelines ang inilalabas ng WHO at ng kanya-kanyang mga health organization ng bawat bansa na apektado po ng coronavirus na to. Para po saan yun? For the maintenance of safety and health and peace. Para po sa mga tao. Kagaya po nung, just like when the world was the World War I, ito pong World War I, ang sabi nila, this is the war that will end all wars. Nung panahon po, nung unang digmaang pandaigdig, pinirmahan po, nilagdaan po nila ang Treaty of Versailles noong June 1919 at ang sabi ng mga lumagda rito, ang digmaang ito ay isang tatapos sa lahat ng digmaan sa buong daigdig. Ito po ay pinirmahan ng Germany and its allied forces. They said that World War I will be the war to end all wars. Pero po obviously, na yung mga taong lumagda nito, yung mga taong gumawa nito, ay hindi po sila naniniwala sa propesya ng Diyos. Bakit po? Because 20 years later, the world was again plunged into terrible war. That was World War II. Marami pong buhay ang nawala, maraming ari-arian, maraming pamilya ang nasira before the Treaty of Peace was signed by Germany and Japan. Once again, yung pong pag-asa ng mga tao para sa hinahangad na kapayapaan was not put into reality. Bakit ko po sinasabi ito, mga kapatid, ngayong umaga? Even the World Health Organization or any other health organization around the world discovered the vaccine against this COVID virus. It will not be a guarantee that there will be no more virus that will occur. Hindi naman po ito garantiya na wala nang darating pa mga ganitong uri ng sakit. Hindi ba? Marami nang nagdaang sakit before this coronavirus. Marami na. Pero marami pa rin dumarating. Hindi naman sinasabi na kung meron ng vaccine, there will be no more sickness upon mankind, and on and on. The world is still searching for lasting peace. Long life, yun po ang gusto natin. Mabuhay tayo ng maayos, malusog, masiglang buhay, mahabang buhay. Pero sabi nga nila, this was just an elusive dreams that will never come into pass. Alam niyo po, yung lahat ng bagay na nararanasan natin sa buhay natin ngayon, it will never come to pass until we see the Prince of Peace coming down in the cloud of glory. Tama po ba yun? Hindi po magtatapos yung lahat ng bagay na ito, maliban na kunin na tayo ng ating Panginoon. Maliban na makita natin ang ating Diyos na nasa alapaap at talagang ang pagdating niya ay talagang ikatutuwa, ikagagalak ng nating lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. In my own life, sa akin po sariling buhay, I have known a lot of trouble. Sino po ba sa lugar na ito ang magsasabi na kahit minsan hindi siya nakaranas ng trouble sa buhay? Taas nga po ang kamay. So lahat po tayo nakaranas ng trouble sa buhay, di ba? Hindi naman po ibig sabihin ng trouble yung away pisikal. Yung nga lang pong
malubog ka sa utang, nang wala kang pagkukunan na ibabayad, eh malaking trouble po yun. Tiniwala ba kayo doon? Yung bang mawala ng trabaho ang mahal mo sa buhay, ang asawa mo, breadwinner pa naman, malaking trouble po yun. Sa panahon natin ngayon, nababalitaan natin, napakaraming nawalan ng trabaho. Bakit po? Eh, ang daming nagsarang kumpanya. Ang daming eskwelahan na nagsara, lalo na yung mga private schools. Talaga pong maraming naapektuhan, specifically doon sa mga nagtatrabaho, at talaga sila'y na problema. Panginoon, saan kami kukuha ng pantutustos namin sa pagkain namin sa araw-araw? Sana kami kukuha ng pampaaral sa mga anak namin? Di ba maraming ganong tanong? Trouble seems to stalk us. Para bang yung problema sa buhay ay naririto lang, sumusunod sa atin, parang anino natin. It's like a shadow, and it is in every corner. There's no doubt, mga kapatid, that we are people in need of place of safety. Tayo po ngayon, ang kailangan natin ay yung lugar kung saan iniisip natin na tayo ligtas. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, it's all about God as our mighty fortress. Yun po ang nilalaman ng kabuuan ng Psalms 46. Sa opisina po namin, 2 weeks na kaming naka-lockdown, matatapos po bukas. Kasi po, meron po nag-positive sa amin, yung asawa ng office mate ko na nagkataong empleyado rin na NHA sa main office. So lockdown po kami for 2 weeks. So ako po ay nagkaroon din ako ng self-quarantine. Nandun lang po ako sa 3rd floor ng bahay. Bawal akong kausapin, bawal. Ang hirap. Para kang yung inilayo doon sa, parang ganito sa atin, ang layo natin. Ang hirap palang maranasan nung ganun. Well, anyway, ang sabi nga, the world was lost today. Tama po ba yun? Parang yung mundo natin ngayon ay nasa kadiliman eh. Yung bang marami tayong hinahanap na hindi natin makita. Papaano bukas? Papaano buhay natin bukas? Dami nating iniisip. And we need a place, a real place of refuge. Ang iba pong tao, they run to their military might. There's no real safe place there. Wala pong kasiguruhan. Kahit lumapit pa tayo sa ating mga militar, wala pong kasiguruhan na mayroong ligtas na lugar doon. Para pong sa panahon natin ngayon, wala nang ligtas na lugar eh. Anytime, any place. Pwede kang makakuha ng sakit eh. Kahit saan. Sa opisina, sa palengke, kahit sa church. At wala na rin ligtas na tao, kahit sino pwedeng tamaan, di ba? Kay bata ka, kay matanda ka, lalaki o babae. Hindi natin masabi, maaari, yung katabi natin, meron, hindi natin alam. Kaya nga, mga kapatid, sa umagang ito, gusto ko lang iparating sa atin na walang ligtas na lugar, kahit saan. Ang ligtas lang na lugar ay sa piling na ating Panginoon. God as our mighty fortress. Ang tanggulan natin ay ating Panginoon. Some people run to their bank accounts. Kala nila kung marami silang ipon sa bangko, sapat na yon. Only to find that their money has disappeared in a moment. Sa panahon po nung kasagsagan nung pandemic na to, di ba wala namang mahirap o mayaman? Lahat na apektuhan. May pera ka nga, hindi mo naman maipambili. May pera ka nga, hindi mo naman mapakinabangan. Kahit mahirap ka, naging pantay-pantay ang katayuan ng tao sa lipunan dahil po sa pandemic na to. Some people run to their friends, to their false god, to their false religion. But I tell you this, no peace can be found there. Wala pong kapayapaan sa mga lugar na yon. The God of this world, Satan himself, wants or love to keep mankind in a position of slavery to their fear. Yun po ang gusto ni Satan eh. Maging alipin tayo ng takot.
Maging alipin tayo ng mga negatibong pag-iisip. Marami po tayong naiisip sa ngayon dahil iniisip natin. Lalo na pag manunod ka ng balita, kaya kung minsan ayoko nang manood ng balita eh. Puro negatibong mapapasok sa utak mo eh. Imagine, ilan libo na ngayon yung kaso ng COVID-19 sa Pilipinas? More than 60,000. More than 35,000 active case. Kung iniisip mo yung Panginoon, paano na? Sa susunod na buwan, ganito na kami karami. Paano na? Maubos na kami lahat. Di ba? Tapos yung mga tao, ang kukulit pa, sinabi ng stay home, stay safe. Kita mo, yung mga bata nasa kalsada, nagsipaglaro. Yung mga matatanda, nasa labas, walang mask. Paano na yon? Simpleng protocol, simpleng guidelines, hindi masunod ng tao. Tapos sasabihin, paano na yon? Anong ginagawa ng gobyerno? Huwag natin pong sisihin ng gobyerno, paminsan-minsan, sisihin natin yung mga sarili natin. Dahil ang tao, lalo na po dito sa Pilipinas, may kakulitan ng konti. Alam niyo po, doon sa bansang Taiwan, hindi naman sila nag-lockdown doon eh. Bakit? Napaka-lit o halos walang kaso. Kasi ang mga tao doon, masunurin sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, pwede kayo mag-mall, but sa oras na ito, uwi na kayo ng bahay. Uwi na tayo ng bahay. Ganun lang eh. Ang simpleng pagsunod po sa gobyerno, ay pwede rin po natin iyakma sa ating sarili bilang mga lingkod ng Diyos. Kung tayo po yung mga lingkod ng Diyos, walang kahirap-hirap sa atin sumunod sa pinagagawa ng ating pamahalaan. Bakit? May takot tayo sa Diyos eh. Marunong tayong sumunod. Amen? At isa pong gustong-gusto ni Satan para sa mga Kristiyano, they love Christian to get into the same mindset. Yun po ang gustong-gusto ni Satan eh. Yung bang maging alipin din tayo ng takot. Oy, si Sister Edith natatakot dyan. Kasi alam niya na ganito ang kalalagayan niya. Si Sister Tita. Minsan talaga natatakot tayo eh. Meron ba rito hindi natakot? O madalas? Lalo na pag nag-iisa ka na lang, Panginoon, paano kaya kabuhayan namin? Sister Jessa, nawalan ng trabaho, nagsara JR ka. Anong mararamdaman niya? Matutuwa ba siya? Tatawa ba siya? Siyempre, iiyak yan. Luluhod yan sa Panginoon. Bakit? May pamilya sila eh. Life must go on, mga kapatid. Ang hirap kasi sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho. Saan ka maghahanap ng trabaho? Yung mga negosyo sarado. Bagay, may mga online business naman eh. Sabi nga nung iba, paano na lang kung lahat magtitinda? Sino pa bibili? No? Sino pa bibili? Joan? Si Evelyn, nag-online na rin eh. Hindi po. Pero yun po ang pinakamabilis at ma-epektibong paraan para tayo makasurvive sa panahon natin ngayon. Sabi po sa John 10:10, sabi po sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Ang magnanakaw daw po ay naparito para magnakaw, pumatay, at mangwasak. Pero sabi ni Jesus Christ, I have come that they may have life and its fullness. Naparito ako para kayo magkaroon ng buhay at ng kasaganaan ito. Satan wants to steal what? To steal our soul. Satan wants to kill our victory. And Satan wants to destroy our life in any way he can. Yun ang gusto ni Satanas. Wasakin ang buhay natin kahit sa papaanong paraan. Alam niyo po, the devil is a liar. Naniniwala tayo dyan. Sinungaling ang diablo and the father of all liar. Kaya po, kapag meron pang nagsisinungaling dito sa atin, alam niyo na kung sino tatay niyo.
Wala na nagsisinungaling. Dahil ang dyablo ay ama ng lahat ng kasinungalingan. Wala po tayong malaki at maliit na kasinungalingan, di ba? Sabi nila, white lies lang naman yun eh. Saan ba sa Biblia matatagpuan yung white lies? Ang kasalanan po ay kasalanan kay malaki o maliit. Amen? But God would not allow Satan or the devil to destroy, to kill, and to steal our soul. Hindi po hayaan ng Panginoon yan. Ngayon po umaga, tahasan po sinasabi ko sa inyo that if you love God, sino po nagmamahal sa Panginoon? Siyempre tayong lahat, kaya nga tayo naririto eh. Mahal natin ang Diyos. If you love God and you're doing your best to serve Him with all your heart, you have a source of peace. Hindi nyo na kailangang mag-imagine na, kapag meron ng na-discover na vaccine, magkakaroon na ako ng peace of mind. Mahalin mo lang ang Diyos, paglingkuran mo lang ang Diyos. At yung kapayapaan na hinangad mo sa buhay mo, makakamtan mo. Amen? You have a source of peace and safety in times of trouble. Yun lang po ang sikreto. Maglingkod ka, magpatuloy ka sa Diyos. Mahalin mo siya ng buong puso. At lahat ng mga iniisip mong negatibo sa buhay mo, lahat po yan mawawala. Thank you, Brother Eman. Sa panahon po natin ngayon, mahirap ubuhin eh. Kapag inubo ka, pag dinala ka sa ospital, COVID na. Kaya nga napuno yung mga COVID center eh. Di ba? Kapag medyo nahihirapan ka huminga, paano hindi ka mahirapan huminga? Nakamask ka. Ang hirap talaga huminga. Yung bang parang hinahanap mo yung sariwang hangin na pumapasok sa baga mo. Tapos, pag nilagnat ka, nagdala ka ng pasyenteng nilagnat sa ospital, pati ikaw, i-confine ka na rin. I-isolate ka na rin. Kaya pag uubo kayo, medyo pinis lang. Huwag niyong papahalata. Kagaya ngayon, nangangatilalamunan ko, ayoko umubo eh. Amen? You have a source of peace, safety in times of trouble. God as our mighty fortress. Dito po sa Psalm 46, meron pong 3 senaryo ang nais ko pong dalhin sa inyo sa umagang ito bilang ang ating Panginoon, ang ating tanggulan. Nakikita niyo po yung nasa larawan, napakatibay na muog niyan. Hindi yan kayang gibain ng kahit sinong kaaway. Parang yung Wall of China yan eh. Kaya po ginawa yung Wall of China sa fortress po ng Chinese people para hindi sila malusob ng kaaway. Number 1 po, number 1 sin. God is our tower of strength. Sa verse 1 to 3, ang tinutukoy po ditong word refuge means shelter. Shelter, tahanan, o masisilungan, a rock of refuge. In verses 7 to 11, the word refuge there means stronghold, a high tower of fortress. Excuse me. Both words declares that God is a reliable and dependable God. Amen. Our God is a reliable and dependable God. Hindi naman po may kakaila yun eh. Pero po, God doesn't protect us in order to pamper us. Hindi po naman tayo pinoprotektahan ng Panginoon para babyhin tayo. Para inaalo-alo tayo. He shelter us so we can go back to life. Yun po yun eh. Kapag niyayakap tayo ng Panginoon sa kanyang mga pakpak, ang dahilan po nun para tayo'y magpatuloy. Magpatuloy sa buhay. Kung bumagsak man tayo, nasira po lahat ng pangarap natin, imagine niyo, ang tagal na panahong itinatayo nyo yung pangarap na yun, di ba? Ang dami nyong gustong gawin this 2020. O kahit yung mga nakaraang taon. Ilang taon yun ang pinapangarap yun sa loob lamang po ng 4 na buwan na walang lahat.
Amen? Imagine nyo, hindi tayo makalabas. Sa bahay ka lang. Sabi nga nila, year 2020 is truly the year of the rat. Bakit po? Ang mga tao nagtatago sa bahay. Lalabas lang tayo para bumili ng pagkain. At nag-i-stock tayo ng pagkain para kainin sa susunod na araw. Di ba? At tayo lumalayo kapag lumalapit yung tao sa atin. Parang ganun ang daga eh. Pero hindi po tayo daga. Tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Amen? At kahit hindi tayo pinapayagang lumabas, marami pong paraan para magpuri tayo sa Panginoon. Pwede tayong gumawa ng sarili nating altar sa bahay. Tuwing umaga, andun ka, kausapin mo ang Diyos. Pagkatapos mo magdasal, basa ka ng kanyang salita. Alam niyo po, kahit na ganito yung sitwasyon natin, this is the best time ever na dapat i-share natin yung Word of God. Bakit? Alam niyo po, yung mga pangyayaring ito sa buhay natin, ito po yung malinaw na mga palatandaan na ang ating Panginoong Hesus ay malapit nang dumating. Amen? Sana po yung mga naririto ngayong umaga ay masumpungan tayo ng Panginoon na patuloy na tapat na naglilingkod hanggang sa kanyang pagdating. Amen? Praise the Lord. God is our tower of strength. Sabi ko nga kanina, He doesn't protect us in order to pamper us. He shelters us so we can go back to life with its duties and dangers. Para magbalik tayo sa ating dating buhay, sa ating mga dating ginagawa. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang buhay po ay hindi laging masaya. Ang buhay po hindi laging maayos. May pagkakataon na dumadaan din tayo doon sa mga delikadong panahon ng buhay natin. Pero ang sabi po ni Isaiah chapter 40 verse 31, sino po nakakaalam ng verse na to? Isaiah chapter 40 verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Tapat po ang Panginoon sa pangako niya. Tayo pong lahat na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano sabi ng salita ng Diyos? We shall renew our strength. Nangihina po tayo ngayon. Sino po yung di dumanas ng panghihina? Siguro hindi normal yon. Kasi ang new normal ngayon, ang hirap tanggapin ng new normal, ang hirap mag-move on. Kaya nga new normal, hindi normal eh. Di ba? Imagine nyo, sa opisina dati, ang pasok namin daily. Ngayon, 2 days na lang, salitan. Yun yung mga new normal. Tapos, sasakay ka sa jeep, may pagitan kayo. Pero kahapon, mukhang hindi sila sumusunod sa protocol eh. Pag uwi namin kahapon, nakita namin yung mga pasahero, plastic lang yung pagitan. Dikit-dikit din. Paano ba nating masasabing safe ang mga Pinoy? No? Titigas ang ulo. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Magpapanibagong lakas po tayo para sa ating Panginoon. Kailangan po natin yan, lalo na sa panahon ngayon. Kahit tayo tumakbo, maglakad ng malayo, hindi tayo mapapagod. Bakit? Sinusustain tayo ng ating Panginoon eh. In times of crisis, the Jewish people were prone to turn back to Egypt. Alam niyo po, yung mga Israelita, may kakulitan din talaga eh. Pagka po sila'y dumadanas ng problema, babalikan nila si Moses, sisisihin nila. Dinala mo ba kami rito sa ilang upang mamatay sa gutom? Upang mamatay sa uhaw? Titigas ng ulo, no? Yun po yung mga ugali ng mga Israelita. Sa halip na lumapit sila sa Diyos, kagaya po nung ginagawa natin ngayon, sa halip na tayo magmukmok sa isang sulok, lalapit tayo sa ating Panginoon. Instead of turning back to God, to the Lord,
and trusted God. Reklamo sila ng reklamo sa halip na lumapit sa Diyos at muli pagtiwalaan ng ating Panginoon. Mga kapatid, yan po ang kailangan natin sa panahon, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Dapat po yun ang hindi mawawala. Hindi po maaring gumawa ang Diyos sa buhay natin, not unless we allow God to work on us. Maliban na pahintulutan natin gumawa ang Diyos sa buhay natin, hindi siya makakagawa sa buhay natin. God cannot be an ever-present help if we will not allow Him. Hindi matutupad yung sinabi ng salmista sa Psalm 46 that God is an ever-present help in trouble kung hindi natin hahayaan na gawin sa atin ng Panginoon yun. May ilan po sa mga kapatiran natin dati, kung mapapansin nyo, ang sigla-sigla, di ba? Ang lusog-lusog. Pero dahil nangyaring pandemic, makikita mo ngayon, laglag na katawan niya. Hindi ko naman sinasabing nagugutom. Pero yung problema, yung mga negatibong iniisip, yun yung malakas na makapagpahina sa tao. Sana po sa atin, sa panahon natin ngayon, na wag po tayong dumanas ng ganun. Although, mahirap talaga. Kaya lang, patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Seriously speaking po, lahat po naman tayo naapektuhan. Walang exempted. Lahat tayo, kahit kami. Kahit sinasabi namin na maswerte, mapalad kami, blessed kami dahil 5 kaming nagtatrabaho, walang natanggal sa trabaho, pero indirectly affected rin po kami. Kaya po, doon sa mga kapatiran natin na hindi naman kayo talagang direktang naapektuhan, kung meron po kayo, kung meron lang din kayo, tulong po natin sa iba. Amen? Doon sa iba pong mas higit na nangangailangan ng tulong. Yung pong mga bagay po na to na nangyari sa buhay natin, hindi ba to alam ng Diyos? Hindi ba to nakikita ng Diyos? Alam po lahat ng Diyos yung nangyayari sa atin. Nakikita lahat ng Diyos yung mga bagay na pinagdaraanan natin. Pero bakit inalaw pa ng Panginoon? Alam niyo po ba kung bakit may trouble? Alam niyo ba? God will never be an ever-present when there's no trouble. An ever-present help. Kung wala po tayong pinagdadaan ng problema, hindi magiging ever-present help natin na ating Panginoon. Dadaan po tayo sa mga ganitong suliranin sa buhay, gustuhin man natin o hindi. Imagine niyo, January, February, ang saya-saya natin, di ba? Ang lapit natin sa isa't isa. Ngayon, ang layo na natin. Tapos nakatakip pa yung mukha natin. Ba kayo nalulungkot? Ako nalulungkot ako personally, pero wala tayong magagawa. Kailangan natin sumunod sa protocol for safety, di ba? Social distancing, physical distancing. Yan po ay napakahenyong bagay. And it will save our lives. Ano po yung trouble? Trouble describe people in tight places, in a corner, and unable to get out. Yun po yung trouble Parang isang tao na nasa isang napakasikip na lugar, na-corner na siya, at wala na siyang magawa. Yun ang trouble Di ba, lahat naman tayo dumanas ng ganon. Amen? Ibang gusto mong makaahon, wala ka naman magawa. Napakasakit po sa kalooban yon. Halimbawa, yung mahal mo sa buhay, yung asawa mo, siya lang ang tanging naghahanap buhay sa inyo. Pero tinamaan pa ng matinding sakit. Kung i-imagine natin na, Panginoon, bakit kaya dumating sa buhay namin yung ganitong sitwasyon? Naglilingkod naman kami sa'yo.
Binibigay naman namin yung lahat, yung the best. Pero bakit kaya dumating pa yun? Alam niyo po, ang sagot doon, dahil kilala kayo ng Diyos. Dahil itinuturing ng Diyos na mga anak niya kayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kasi kung di tayo na mahal ng Diyos, hindi niya ipararana sa atin yung mga bagay na makapagpapatibay lalo sa ating pananampalataya. Hindi hahayaan ng Diyos na mabuhay ka na lang para sa sarili mo. Yung bang i-manage mo na yung sarili mong buhay. Kuminsan kasi kapag tayo na nagmamanage sa buhay natin, maraming pagkakataon na hindi na nakalulugod sa Diyos yung mga pinaggagawa natin. Ako na lang ng ako. When we are threatened by this virus, when we are terribly sick, saan ba tayo lalapit? Wala namang iba, kundi ating Panginoon. The earth may change. Yes, the earth may change. Nagbago po ang mundo. Di ba? The mountain will terribly hurl into the sea. Pwede po mangyari yan. Ngayon po, pag nakakarinig tayo ng dagundong sa dagat, alam na natin kung ano yon. Yung mga nagpapasabog ng atomic bomb. There will be an earthquake or tidal waves. But remember this. Tandaan po natin ito mga kapatid. All things are in control of our sovereign God. Mangyari man po lahat ng bagay na yon, pero tandaan natin to, lahat ng bagay is in full control of our sovereign God. Hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon. Kontrolado po ng Panginoon lahat ng bagay na yan. Imagine ninyo, dami nang namatay, ang dami na naapektuhan, pero tayo, we're still here. Bakit? Kontrolado tayo ng ating Panginoon. At tayo nagtitiwala sa Kanya. God is our tower of strength. Circumstances may change. Yung mga pangyayari po sa paligid natin, nagbabago yan. Though the mountain be shaken, ang sabi doon, and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Yun po ang panghawakan natin, yung pangako ng Panginoon. My unfailing love for you will not be shaken. Hindi po matitinag ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. My love nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on us. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Tandaan po natin, lahat po ng ibinabahagi dito sa pulpito ay para sa ikatitibay na ating pananampalataya. Naalala ko po nung sinabi ni Pastor, nung nakaraang siya nag-preach, maswerte tayo dahil pinaglaban natin yung pananampalataya natin. Kahit yung ilan natatakot pumunta sa church, tayo, pinaglaban natin yung pananampalataya natin. Amen? Sino ba makahadlang? Kamatayan ba? Sakit? Kalaliman? O ano pa man? Sino ba makahadlang? Wala. Dahil sabi nga nung isang masugid na nanliligaw, haramang-arangan man ako ng tinik, ng tabak. Pagpapatuloy ko yun dahil mahal ko yung isang tao. I-apply natin sa buhay natin. Panginoon, harangan man kami ng kung anong bagay. Takutin man kami na mahahawa kami ng sakit. Pero Panginoon, magpapatuloy kami. Paglalaban namin yung aming pananampalataya. Amen? Praise the Lord. Pangalawang senaryo po sa ating Psalm 46. God is our river of joy. Yung pong ilog ng kaligayahan. Tama ba yung Tagalog ko? In verse 4, sabi doon, there is a river whose streams made glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Magtataka po tayo sa sinabing ito nung sumulat ng Psalm 46. Kasi po, historically, wala pong river sa Jerusalem. Historically. Not during the time of King Hezekiah na gumawa po siya ng underground water system, pero historically walang ilog sa Jerusalem.
and water became the precious commodities in Palestine and Jerusalem because these were the ancient cities who does not build on river. Alam niyo po, nung panahon na yon, panahon nila, river is very important. Bakit po? River sustain life. It makes the agricultural activity possible. Yun po yun. Napakahalaga po nung ilog na pinanggagalingan ng tubig para po sa kabuhayan ng mga taga-Jerusalem ng panahon na yon. Psalm 46 made emphasis, yung pong sumulat ng Psalm 46, binigyan po niya ng emphasis, though there is no river in Jerusalem, it was God who is like a river who sustain people lives. Kahit po, literal, na walang ilog sa Jerusalem, pero ang sabi po ng salmista, ang Diyos natin, ang nagsisilbing ilog na patuloy na sumusuporta sa kanyang mga anak para patuloy na mabuhay. Kaya po ng ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon. Sino pa ba ang magsusustain sa buhay natin? Ang trabaho natin, wala na nga. Di ba? Sino pa ba? Ang Panginoon lang. God and only God can sustain our lives sa sitwasyon po natin ngayon. So we will not fear. Sabi ko, we will not fear. Hindi natin kailangang matakot. As long as God live among us, we are invincible. Sabihin mo sa katabi mo, you are invincible. Alam niyo ba ang invincible? Ba yung matibay, matatag. Yung hindi tinatabla ng kahit anong problema, lalo na yung sakit na to. Amen? Not unless, yun ang problema. Not unless we abandon God, we will fall apart and with no protection. Kayang-kaya po tayong pagtanggol ng ating Panginoon . Kahit anong sitwasyon. Maliban na lang kung tayo ang aalis. Kung iiwan natin ang Diyos. Panginoon, ayoko na maglingkod. Dumating ba sa punto ng buhay niyo yon during this time? Panginoon, kailangan kong maghanap ng ikabubuhay namin. Hindi mo na ako mag-church. Kailangan kong mabuhay. Kailangan naming mabuhay. May nakaranas ba sa atin ng ganon? Na naisip natin o naisip man lang? Wag po nating hayaan na agawin ng kaaway yung pagmamahal at yung proteksyon ng Panginoon sa atin. Kahit ano pong mangyari, kahit anong sitwasyon, wag na wag tayong bibitaw. Amen? Wag po tayong bibitaw. The psalmists know that God was the river who provided them the water of life. Indeed, Jerusalem is a holy city. Ang Jerusalem po ay banal na lugar. Set apart by God, and His sanctuary is there. Parang tayo po yan . We are the holy city. We are set apart by God. Pero po, kahit ganon yung pangyayari sa buhay ng mga Israelita, it is not a guarantee of victory. People should turn to God in confession and faith. So God would hear and save them. Yun po . Kahit sinasabi natin tayo, mga lingkod na ng Diyos, bayan ng Diyos, hindi po sapat yun. Dapat po, sa ating buhay, lagi tayong lumalapit sa ating Panginoon in confession and faith. Palagi po, i-confess natin, Panginoon, makasalanan ako . Panginoon, patawarin mo ko. At yung mayroong pananampalataya, deeper faith sa puso natin. Anong gagawin ng Diyos? God would hear them and save them. Pakikinggan po tayo ng ating Panginoon. No matter what the circumstances we may have, drink
to the river of His joy. And blessing and peace and strength that we need, nandun po. Ano man po yung mangyari sa kapaligiran natin, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon na siya nagsisilbing river of life natin. At yung pong kapayapaan, mga pagpapala at kalakasang hinahangad natin sa buhay natin, makakamtan po natin. Pangatlong bagay po, thirdly and the last sin. Sa verse 8 to 11 po yan. God is our God and He will be glorified. Amen? Ang Diyos ay Diyos at dapat siyang luwalhatiin. Praise the Lord. Di ba kayo natutuwa? Ang Diyos ay Diyos, ano man ang mangyari. At siya'y luluwalhatiin natin. The third sin is the field surrounding Jerusalem, where the Assyrian soldiers lay dead, their weapons and equipment scattered and broken. Sabi po sa Isaiah 37:36, where the angel of the Lord went out and put to death the 185,000 Assyrian soldiers. Tataka po kayo, wala pong nangyaring labanan. Pero nung umagang magising sila, nakita nila ang paano ba sa Tagalog? 185,000 Assyrian soldiers. Nakita nila, lahat patay. The angel of the Lord put them to death. Ano po ang gusto kong bigyan diin dito? Kung tayo man po ay dumadaan sa matinding problema, lagi po nating iisipin na tayo pinagtatanggol ng Diyos. Ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Amen? Hindi na natin kailangan physically makipag-battle. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. And God will fight for us. There had been no battle, but the angel of the Lord left this evidence to encourage the faith of the people and see amazing things that God has done. Yung mga bagay po na yon nangyari para i-encourage tayo ng ating Diyos. I-encourage tayo na pinaglalaban tayo ng ating Panginoon at masdan natin yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kapag po tayo dumadaan sa matinding problema, mga kapatid, just look how far you've come. Isipin na lang natin, ang layo na nung narating natin. Just look what God has done for us. At pasalamatan natin ng Panginoon, Father God, thank you for all you've done. Hindi naman natin mararating yung ganitong kalalagayan sa buhay kung hindi tayo sinustain ng ating Panginoon, kung walang nagawang mabuting bagay ang ating Panginoon sa atin. Hallelujah. If you are experiencing trouble and life's problem, just be still. Tahimik lang muna tayo. Take your hands off. Relax. Sabi, tahimik ka lang. Hayaan mo lang ang Panginoon. Relax ka lang dyan. We are to be like a hands-on people kasi. Kahit po Kristiyano o hindi, ang gusto natin, tayo yung nagmamanage ng buhay natin. We are a hands-on people. We tend to manage our own lives. Pero ang sabi rito, God is God. And we are but His servants. Ang Diyos ay Diyos, tayo lingkod lang. Pwede tayong walang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa atin. Allowed God to be God, to do His own work in His own time and in His own way. Hayaan po nating gumawa ang Diyos sa buhay natin kung ano ang gusto niyang paraan, kung kailan, at kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay natin. Alam niyo po si Jacob, he often got into trouble. Bakit po? Because he got his hands on circumstances and he tried to play God. Huwag po nating hahamunin ng Diyos. Ang gagawin po natin, hayaan na lang natin ang Diyos gumawa sa buhay natin.
There's a time to obey God and act. But until then, we better take our hands off. God is our God and He will be glorified. May COVID o wala, may problema o wala, bumalik man tayo sa normal o hindi, ang Panginoon ay Panginoon at mananatili siyang pupurihin at pararangalan. Amen? God allows us to get into tight places so our faith will grow and He will be exalted. Yun lang po ang tanging dahilan eh. Bakit hinayaan ng Panginoon mangyari yung mga bagay na ito? Para patunayan ng Diyos na mayroong Diyos. At kapag tayo iniligtas ng Diyos sa mga ganitong pangyayari, and then God will be exalted. Amen. Sa buhay po natin. At sa ating pong pagtatapos, as a mighty fortress, God is a dependable refuge for His people when everything around us or them seems to be falling apart. Kahit po nagbabagsakan ang lahat, magulo na ang lahat, God is still a dependable refuge. Hindi po nagbabago ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Pangalawang bagay, as a mighty fortress, He will deliver us from our enemies, Satan, and allowed us to see the amazing things He has done. Yung pong magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon at yung pang gagawin sa atin ng Diyos sa mga susunod na panahon. Allowed us to see things He has done and the things He will do for us in the future. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Panginoon, sa iyong pag-ibig na patuloy mo pong ipinadarama sa amin. Dakilang Diyos, tunay nga po na mahirap po ang buhay, pero kapag titingnan po namin, Panginoon, kapag iisipin namin yung mga pangako mo, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Lord God, yun na lamang po talaga yung natitirang pag-asa namin. Yun na lamang yung natitirang bagay na nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Salamat po ng maraming Panginoon. Sa umaga pong ito, nais ka po naming pasalamatan. Nais po naming itaas ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Tumayo po tayong lahat.